na kahit magkampihan pa ang Dilaw at saka ang Marcos at ang mga komunistang CPP-NPA, baka baliwala yan sa tsunami of support, lalong-lalo na kapag may mangyari kay Tatay Digo na knock on wood, wag naman po sana mangyari. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At ngayon nga mga kababayan, pag-uusapan natin itong nangyari dito kay Vice Ganda na di umano napalitan na ni Heart Evangelista bilang endorser ng McDo. Heart in, Vice Ganda out. Umuugong ang rumors na nabawasan ng endorsements ng host at comedian na si Vice Ganda. Kasunod ng natapyas na 1 million followers sa social media page ng komedyante. Kamakailan, binahagi sa Instagram ng aktres at fashion icon na si Heart Evangelista ang bagong endorsement niya para sa sikat na fast food chain na McDonald's. Naroon ang photos niya sa BTS ng kanyang advertisement. Sa caption, sinabi niyang it's another dream come true. Dedicated pa ito sa old self niya. Dagdag pa niya, she can't even put into words how grateful she is. At the best dreams are the ones we get to pay it forward. Kaya naman, tanong ng netizens, out na ba si Vice Ganda sa McDo endorsement? Nag-ugat umano ito sa controversial na biro ni Vice sa kanyang recent concert. Binanggit nito ang The Hague at ICC. Sabay ginaya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Arestado si FPRRD noong March 11 at nasa ICC custody ngayon dahil sa crimes against humanity. Dahil sa joke, ipinanawagan ng Duterte supporters na i-boycott ang mga brand na ine-endorse ni Vice Ganda, kasama roon ang McDo. Sa ngayon, wala pang official statement si Vice hinggil sa estado ng kanyang endorsement, gayon din ang nasabing fast food chain. Buwelta ni ML Party List Representative Laila de Lima sa Duterte supporters. Less harmful ang pahayag ni Vice kung ikukumpara sa fake news na madalas umano nilang gawin. At pag-uusapan din natin dito mga kababayan itong dahil nga papalapit na ng papalapit ang 2028, pinag-uusapan na dito ang maaaring maging magkatunggali o magkapartido sa darating na 2028 presidential election mga kababayan. Tinitingnan na dito kung sino ang magiging katamban ni Vice President Sara Duterte mga kababayan dahil maraming pangalan ang dinidikit sa kanya. At ayon nga dito kay Atty. Harry Roque, dalawang pangalan ang nakikita niyang maaring maging running mate nitong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Panoorin po natin ang naging pahayag ni Atty. Harry Roque mga kababayan. Pero bago yun mga kababayan, makibalita muna tayo dito sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Panoorin natin itong panayam dito kay Miss Kitty Duterte mga kababayan. Ang buong Pilipinas para sa balita kay Tatay Digo. Kamusta po si Tatay Digo? So he's doing well. I brought him lots of snacks today, including this. He likes cheese, so I brought him. It was like a pancake or a cookie, and then this one, the Doritos, and what was the other one? The waffles, the caramel waffles. So I brought him a number of snacks today, along with a couple of beverages to choose from. I brought him Gatorade, green tea, but he then requested for Coke Zero again. So, syempre, kailangan masaya siya, so I had to give it to him. I told him na it should be his last can for the day because he already had it for brunch. So, we came to an agreement, sige, last na to today. Bukas na naman. When I first arrived, I gave him a brief summary lang of the current events right now, and then we quickly shifted to family matters. And then as we were talking about family matters, the medical officer came in. He was just asking a few questions about my father's hobbies in the past, and I mentioned golf, tennis, firing, riding motorcycles, and then she asked about his favorite music because as we all know, music helps stimulate the mind, and inside it gets lonely, it gets distressing, especially when you're alone. So, I gave her a list of his favorite artists, si Andrea Bocelli, Sarah Brightman, and all the plays we used to watch. I mentioned Les Miserables and the other one, Phantom of the Opera. Yun yung favorite niya. So, I told the medical officer so that they could help him doon sa loob para he could listen to it again. And yun yung medyo ma-relax yung mind niya. Kasi syempre, kahit sino naman,
na nandun sa loob, siguro, talaga ng emotional, mental, physical distress. So, ayun, for sure, the music will help with his feelings of, Sa current affairs po, meron siyang mga reaction sa mga napalitan. ang pinag-usapan ko naman yung anomalies sa flood control budget, and then ayun, lang siya, tumawa lang siya, tinanong, he asked if was this the problem nung president ako, sabi ko hindi. You were a good one, you were an excellent one. So, ayun. Alam kasi ni Tatay Digong na na malinis yung kanyang mga proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero syempre, hindi naman natin malalaman din yung mga nasa baba kasi hindi niya talaga totally makokontrol lahat pero kakaiba yung sa kanya at kasi nagbabala siya sa kanyang mga sa kanyang mga gabinete. Ayaw niya talaga sa korupsyon. Tumawa lang siya, and then he quickly shifted na to the family matter. He was looking for my mother again, and kasi akala niya, he thought that I'm alone here, but I said, no, my mother's just waiting there because you know the situation already. And kasi he was asking if I roam the streets alone here. I said, no, don't worry, I'm not alone. Tapos he told the medical officer na she cannot be alone because she's 16 years old. Sabi, no, I'm 21 years old. So, ayun, tapos, and then he shifted the topic again to my sister VP. But and then he said, but my eldest girl, the vice president, she's a tough one. So she can be alone all the time. And then he mentioned my sister. Malaki talagang tiwala ni dating Pangulong Duterte dito kay Vice President Sara. Encounter with the sheriff 2 years back to the medical officer, and we just laughed about it. And yeah, he was talking very fondly about her. So, ayun, and then again to Mira, he was asking questions. I just keep reassuring him that the family is doing okay, we're doing well, we're all healthy, and we're safe. Because of course, I don't want to add to his worries inside. So, well, totoo naman, we're doing fine. We're not in the best situation given of all of the events that happened, but we're okay. And as long as we're okay, ang sabi niya, as long as the family is okay, he's okay. At yan nga mga kababayan, dito natin makikita talagang yung tatag nitong si dating Pangulong Duterte kasi isipin nyo sa edad niya na yun na kaya niya yung kahit mag-isa lang siya dun sa loob. Panoorin po natin ang naging pahayag ni Atty. Hera Roque mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Like at pakishare mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. So sino ang tingin natin na magwawagi for Vice President? Well, syempre, isang napakalaking konsiderasyon, sinong kantabalan nilang presidente? So, syempre, kung pag-uusapan mo mga Duterte, wala namang ibang kandidato ng Duterte kundi si Inday Sara Duterte para presidente. May mga bulong-bulong ako na naririnig na baka daw tumakbo si Bongo bilang presidente. Pero kung susundin nyo yung survey, at tingin ko naman, nagbabasa ng survey si Senator Bongo, alam niya na malayo. At meron tayong napanood na isang anti-Duterte vlogger na nagsasabi na inuudyo kanya si Senator Bongo na tumakbo daw na pagka presidente dahil nga nag-number 1 siya sa pagka-senador. At sabi pa kalabanin daw si Vice President Sara. Para namang kakalabanin talaga ni Senator Bongo si Sara sobrang loyal yun kay dating Pangulong Duterte. Nangangarap tong mga anti-Duterte na to Siguro, kung hindi tatakbo si Inday Sara, yun lang ang pagkakataon ni Bongo tumakbo bilang presidente. Pero kung tatakbo talaga si VP Sara as president, hindi po pwedeng talunin yan ni Senator Bongo dahil unang-una, siya talaga ay loyal sa ama ni VP Sara at hindi naman para taluhin pa niya yung anak ng kanyang amo. No? Now, hindi natin makakailarin na yung lakas ngayon ni Inday Sara tutuwan sa pinakamalapit niyang katunggali na si Leni Robredo ay makaka-impluwensya nga sa pagiging Vice President. At kung titignan natin, since number 1 na si Bongo, ang logical choice para maging Vice President ni Inday Sara Duterte ay si Bongo. Unang-una, may sapat na boto si Bongo para dalhin ang kanyang sarili. Hindi siya pabigat kay Inday Sara Duterte. At pangalawa, dahil si Bongo ay meron ding roots sa Batangas, no, sa Luzon,
nakakakuha siya ng malaking boto, at least sa Southern Tagalog, dahil ang kanyang nanay, Tesoro, ay taga Batangas. No? At kinikilala naman siya ng mga Batanggenyo na tunay din na Batanggenyo. So parang malakas na malakas ang Duterte-Go tandem sa 2028. Tigo. Unang-una, Ano malinaw yan? ang kanilang suporta kay Tatay Digong. No? Pangalawa, matagal na sila magkakilala. Pangatlo, pareho nilang itataguyod pa rin ang legacy ni Tatay Digong, yung kanyang administrasyon, yung kanyang giyera laban sa pinagbabawal na droga, yung kanyang plataforma na ibalik ang katahimikan sa ating mga komunidad. Now, ano naman ang mga hamon sa Duterte-Go tandem? Unang-una, pareho silang taga Davao. Hindi pa kasi nangyari sa atin na yung presidente at vice president ay nanggaling sa kaparehong syudad. Bakit? Kasi siyempre, kinakailangan ka humatak ng boto. At kapag ang boto mo ay nanggagaling lamang sa isang syudad, meron kang ang baluarte, ang buong Visayas, ang buong Central Visayas, siguro Eastern Visayas, pero paano ka sa Luzon? Now, syempre, gaya ng aking sinabi, itong si Senator Bongo naman, pwede niyang makuha rin ang boto ng Southern Luzon at nakuha naman niya ang boto ng Southern Luzon, no? Dahil nga siya ay isang Tesoro, isang taga Batangas. Pero kinikilala pa rin siya talaga na siya ay taga Davao at taga Mindanao. So yan ang pinakamalaking balakid dun sa isang Duterte-Go tandem sa 2028. Kasi nga, ang palaging iniisip ng mga tao, kinakailangan naman merong geographic representation ang presidente at ang vice president. Hindi lang yan geographic representation para yung mga constituents ay makinabang sa posisyon ng presidente at vice president, pero siyempre, yung pagkukunan mo ng boto, kinakailangan hindi extra baggage ang either president at ang kanyang vice president sa isa't isa. Dapat nagtutulungan, kumukuha ng boto, na parang nangyari nga nung tandem ni Inday Sara Duterte at ni Marcos Jr. na talagang dinala ni Inday Sara Duterte itong si Marcos Jr. Now, pero yan ba ay napakamalaking balakid? Sa tingin ko, hindi. Kasi nakikita natin nga, unang-una nga, yung pagiging Batanggenyo ni Bongo. So dapat siguro talagang ipaalam niya sa lahat ng mga taga-Southern Tagalog na siya ay talagang taga-Batangas nang makuha niya at masolid niya yung napakadaming boto ng Southern Tagalog. At pag nakuha niya yan, makukuha rin niya kahit papano ang boto ng Metro Manila. No? At sa tingin ko naman, doon sa survey na, doon sa resulta ng eleksyon, ang lakas din ni Bongo ay hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Central Visayas, Eastern Visayas, at kasama na rin po dyan ang Metro Manila. No? So, posible na pwede pa rin na pareho silang taga Davao dahil nga yung Batanggen, yung kalahati naman ni Bongo. Now, ang isa pang balakid dyan is kung gugustuhin ba ni Inday Sara na maging running mate si Bongo. Kasi hindi naman natin maikakaila na nung huling eleksyon, ang gusto mangyari ni Tatay Digong ay tumakbo ng presidente si Inday Sara Duterte at ang tumakbong vice-presidente ay si Bongo. And up to the very last minute talaga, ninanaisa na ni Bongo na tumakbo rin para sa vice president. So hindi ko na pakikialaman yan. Kasi yung relasyon sa kandidato ng presidente at vice-presidente, sila nang dapat mag-usap tungkol dyan. At yan talaga ay personal na decision ng mga kumakandidato. Ang sinasabi ko lang, posible maging balakid yan. No? Unang balakid nga ay yung pareho silang taga Davao na pwede namang maibsan dahil ang Bongo ay ang nanay ay taga Batangas. Pangalawa, whether or not gugustuhin ni Inday Sara na maging vice president niya si Bongo. Now, tignan naman natin yung mga ibang kandidato, no? Si Rapi Tulfo, well, walang kaduda-duda, mukhang tatakbo na yan ng vice president. Ang issue lang ay siya ba'y mananalo. Sa ngayon, nasa statistical tie siya kay Bongo. At whether or not Bongo can overtake him, nakadepende yan doon sa magiging kampanya ni Bongo at ang kanyang katandem. No? Kung si Inday Sara yan, well, kahit pa paano, sigurado tayo dun sa mga diehard DDS supporters. No? Pero ang issue, makakakuha ka ba ng ibang boto galing sa Luzon na traditionally ay bumobotong Dilaw. Ang inaasahan nga natin ay yung background ni Bongo na ang nanay niya ay taga Batangas. No? Pero hindi tayo sigurado na makukuha niya ang boto ng mga Dilaw. O di naman kaya makukuha nila yung boto ng mga Marcos. Now, hindi ko dinidiscount
na may makukuhang boto si Inday Sara sa Ilocos Norte. Bakit? Kasi mukhang napakatalik na kaibigan pa rin ni Inday Sara si Amy Marcos. Bagamat narinig ko na sa akin dalawang tenga minsan na sinabi niya na never again to the Marcoses. Ilang beses niya inulit yan. Pero anyway, mukha namang matalik sila magkakaibigan. So wala naman akong pagdududa na kung tatakbo si Inday Sara bilang presidente, makakabigay ng boto si Amy Marcos sa Region 1, lalong-lalo na sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pero hindi Matalino din tong si Senator Amy, mga kababayan siguro nakikita niya na kung sakasakali talagang tumakbo itong si Vice President Sara Duterte sa 2028 at manalo, medyo mag-aalanganin yung kanyang kapatid dahil nga sa mga nangyari nitong mga nakaraang taon. Kaya hindi pa rin siya bumibitaw dito kay Vice President Sara Duterte at talagang sinusuportahan pa rin niya. Syempre kung makaupo na nga itong si Vice President Sara at kasi yung mga pahayag niya yung nakaraan talagang matindi yung kanyang mga galit dun sa mga taong nanggigipit at saka pinupuntirya talaga silang mga Duterte. Kaya siguro itong si Senator Amy nakadikit pa rin para nga naman kung sakaling nakaupo na pwede niyang kausapin na baka pwedeng wag mo nang patulan. Yun lang ang sa tingin natin, mga kababayan. Kapalagay lang naman natin yun. isigurado ang boto ng Marcos galing Pangasinan. Kasi itong huling eleksyon ng number 1 sa Pangasinan ay, believe it or not, Dilaw, si Bam Aquino. Hindi ko alam kung bakit, pero Region 1 ng Pangasinan, number 1 ang Bam Aquino. No? Now, ang tanong, saan kukuha ng boto si Raffy Tulfo? Well, dito ngayon papasok kung sino rin ang magiging katambal ni Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo kasi, sinasabi nila na siya ay taga Mindanao, taga Davao. May mga nagtutulak na ano daw Reysa Tulfo. Hindi niyo buho alam yan na ang mga Tulfo ay nagsasabi na sila ay taga Davao. So kung siya ay taga Davao at siya ay may boto sa Mindanao, siyempre tatakbo siya kasama ang taga Luzon o di naman kaya taga Visayas. At least yan yung iniisip ng marami na kinakailangan magkahiwalay ang pinanggagalingan ng presidente at ng vice president para makakuha ng karagdagang boto. Kung titignan naman natin kung sino mga kandidato ng Dilawan at ang mga Marcoses, ang lumalabas lang is si Leni Robredo pa rin, number 1, at si Raffy Tulfo na ang susunod. No? Pero kung hindi naman siya tatakbo bilang presidente, kinakailangan, bukod pa kay Leni Robredo, meron pa ibang tatakbo. Ang sinasabi ko, bantayan natin si Cheese. Dahil si Cheese talaga ay may posibilidad na makuha ang boto ng Dilaw at saka ng Marcos. Dahil ang tatay niya ay Marcos at siya ay taga Bicol na kaprobinsya ni Leni Robredo na sa tingin ko ay kayang mag-deliver ng boto ng mga Dilaw. So lumalabas na kung talagang tatakbo ng presidente itong si Cheese, baka ang magiging running mate niya ay si Raffy Tulfo dahil si Raffy Tulfo may sariling boto sa Luzon pero at the same time, baluarte rin niya ang Mindanao. So makakatulong din siya kay Cheese sa Mindanao. Si Cheese naman kasi, inaasahan niya ang boto talaga sa Luzon, courtesy of yung mga kababayan niya sa Bicol, saka courtesy of yung magiging endorso ni Leni Robredo na makapagbibigay sa kanya ng boto sa Southern Tagalog at saka sa Pangasinan. Ang problema dito, mga kababayan, ay mukhang siguro ay natutunogan na nila na may balak tumakbo itong si Senate President Escudero. Kaya eto, may mga lumalabas ngayon na parang idinidikit yung pangalan niya dun sa isang kontraktor na di umano'y kaibigan at nagbigay sa kanya ng pondo nung nakaraang eleksyon. Wala namang sinabi na sangkot yung kontraktor na yun sa mga maanumalyang proyekto, pero syempre iba pa rin yung timing, iba pa rin yung sa mga nangyayari na anomalya at sa mga gagawing investigasyon parang lumalabas na kailangan imbestigahan. And of course, kung ang Marcos Jr. ay susuporta kay Cheese, makukuha rin niya ang boto ng Ilocos Norte at ng Ilocos Sur. So mukhang likely na ang chance ni Raffy Tulfo para maging Vice President
kung tatakbo siya bilang running mate ni Cheese Escudero. Na po pwede bang maging running mate ni Raffy Tulfo si Leni Robredo? Sa tingin ko hindi. Kasi wala talaga silang kahit anong commonalities. Meron tayong nakikitang mga kababayan, sinasulong nila si Senator Ontiveros daw, tapos tandem si sino to, si PNP Chief General Torre. Meron tayong nakita ang post, hindi nalimutan lang natin kung saan natin nakita, pero merong post na gano'n na bagay daw yung dalawa magtandem. Ewan natin tingnan natin kung mananalo. Hindi sila magkakilala, hindi sila nagsama sa Kamara ng Representante, hindi sila nagsama sa kahit anong larangan. They are complete strangers to each other. At sa tingin ko, malabo na pumayag din si Leni na makatambalan itong si Raffy Tulfo. Now, yung mga ibang vice presidential po, kaya ng aking sinabi kanina, lahat naman sila ay statistical type. Kahit sino sa kanila ay po pwede na manalo. Pero ang tanong, ano kaya ang chances nila? Well, kaya na aking sinabi kanina, pare-pareho silang statistical type. O, tignan natin isa-isa, ha? After si Raffy Tulfo at ang mga statistical tie dyan ay ito. Bam Aquino, Robin Padilla, Grace Poe, Cheese Escudero, Amy Marcos. Well, okay. Pag-usapan natin si Bam Aquino. Of course, si Bam Aquino. Huwag nating i-diskwento rin na kung hindi kukunin ng mga dilawan ang Cheese Escudero, si Bam Aquino mas mataas pa rin kay Cheese Escudero kung ang pag-uusapan ay Vice President. So wag nating kalimutan, ang pwede maging tambalan din ng mga dilawan ay itong Bam Aquino at saka Risa Ontiveros. Bakit? Well, pareho silang purong dilaw. Pangalawa, si Bam Aquino, taga Luzon, si Risa Ontiveros, taga Visayas. Di umano, siya ay taga Capiz. So it follows yung traditional wisdom, isang kandidato taga Luzon, isang kandidato taga Visayas. So po pwede talaga magtambalan na Bam Aquino at Risa Ontiveros. Pero ang sinasabi ko naman, yung chance ng manalo, malabo. Kasi sa ngayon, pagamat ng number 2 itong si Bam Aquino, ang katotohanan niyan ay matagal siyang nawala sa Senado. Dahil nga natalo siya nung isang eleksyon, nakatikim siya ng pagkatalo. At pangalawa, malayong-malayo pa rin siya doon sa survey pagdating sa presidente. Pero sa tingin ko, malakas din para maging vice president itong si Bam. Kaya lang, ang chance na kukunin siya ni Cheese Escudero ay malabo dahil pareho silang taga Luzon. So kung ang tatakbo ay si Leni, well, pwede rin siyang kunin, pero tingin ko hindi na tatakbo si Leni. Napaso na siguro yan. So mukhang either kukunin siya ni Cheese or siya mismo ay tatakbo ng presidente kahit anong manalo, kahit anong maging resulta ng eleksyon. Now, itong si Robin Padilla ay nasa 7.7. Statistical tie sila ni Bam Aquino. Yan yung sinasabi ko na malakas na tambalan kapag naman itong si Robin Padilla ay maging running mate ni Inday Sara Duterte. Pwede. Taga Luzon yan. Dala-dala niya yung boto ng Luzon. Saka siyempre, artista, malakas din yan sa Visayas at sa Mindanao. At huwag natin kakalimutan, gaya ni Bongo, naging number 1 senator din ito noong 2022 and 2022 elections. At pagdating ng 2028, tapos na yung termino niya na una. Kaya nga minsan iniisip ko, hindi kaya yung issue ng marijuana sa kanyang staff member na si Nadia Montenegro, hindi kaya linabas yan para matinag itong Robin Padilla bilang vice presidential ni Inday Sara Duterte. Bakit ko sinasabi na, well, malakas itong Padilla at saka Duterte tandem? Well, unang-una, wala yung balakid na baka hindi pumayag si Inday Sara kay Robin Padilla. Nakita ko na po sa aking dalawang mga mata na napakatalik na magkaibigan ng Inday Sara Duterte at ng Robin Padilla. They have, kumbaga, good chemistry. Vibes sila. Okay? So, walang kaduda-duda, hindi balakid ang kahit anong personal relationships. Pangalawa nga, may kanya-kanya silang boto. Pangatlo, yung geographic. So sa akin,
bagamat napakalakas ng Duterte Go, yung balakid na kung papayag ba si Inday Sara ay hindi natin alam, no? Pero kung hindi pumayag si Inday Sara para tumakbo na Duterte at Go, mukhang napakalakas pa rin itong si Robin Padilla at Duterte. Now, kung tatakbo bilang Vice at saka si Rafi, as Vice si Bongo at si Tulfo, ang tanong naman, kanino sila tatakbo bilang Vice? Gaya ng sinabi ko, no? Si Rafi Tulfo, mas mabuti pang tumakbo siya ng presidente kasi nahihirapan ako mag-isip kung sinong kukuha sa kanya bilang Vice sa panig ng mga Dilawan at saka ng mga Marcos. Except na lang kung kunin siya ni Cheese, no? Dahil after all, by the time magkaroon ng election sa 2028, nakadalawang termino na sila magkasama sa Cheese. Hindi ko lang alam kung anong chemistry ni Cheese at ni Tulfo. Pero sa tingin ko, bukod pa dun sa napakalakas na Duterte Go, super lakas din talaga itong Duterte Padilla. Kaya nga sinasabi ko, magiging ano na yan, no? Ano ba tawag natin dyan? Sara Robin, o kaya Sara Robin. Rosa na lang, Rosa. Robin, Sara. Whatever, Sara Robin for 2028. Napakalakas din na tambalan. Pero si tawag dito si Yorme. Mukhang hindi natin alam kung magbabalak ulit itong tumakbo si Yorme. Now, so ano ang aking prediction? Tignan natin ang ating bolang kristal. Matagal na tayong hindi nakatingin sa bolang kristal. Well, sa akin, ang nakikita ko talagang bolang kristal sa 2028, Sara Robin versus Cheese Tulfo. Yan ang aking fearless prediction. Sino mananalo? Siyempre, llamado pa rin ang Sara Padilla. Sama mo naman si Hontiveros saka si Speaker Martin. Pero anything can happen dahil nga gaya ng Game of Thrones, ang Philippine politics, depende yan kung sino magkampihan. Pag nagkampihan ang Marcos at ang Dilawan, baka mas marami silang boto kaysa sa Duterte. Pero ang Duterte naman, una, no? Hindi mo rin naman ma-discount, lalong-lalo na kung may mangyari kay Tatay Digong habang nakakulong sa dahig dahil siya 80 anyos Huwag na. naman. Hindi mo ma-discount na baka magkaroon ng tsunami of support sa mga Duterte na kahit magkampihan pa ang Dilaw at saka ang Marcos at ang mga komunistang CPP-NPA, baka baliwala yan sa tsunami of support, lalong-lalo na kapag may mangyari kay Tatay Digong na knock on wood, wag naman po sana mangyari. Pero yan naman po ay talagang hinaharap ni Tatay Digong dahil siya ay naghuling habilin niya. Alam naman niya na 80 anyos siya at pati naman si Inday Sara Duterte ay nagsasabi na at 80 dapat talaga pinag-uusapan ang mga huling habilin. Pero pag may mangyari dito sa dahig kay Tatay Digong, tsunami of support yan. Miski hindi na mangampanya ang Duterte Padilla. Panalo na po yan, Duterte Padilla. Pero wag naman kung sana. Because mas nais nating makapiling pa si Tatay Digong na buhay at malusog dito sa Pilipinas. Kung kaya pa nga niya, pwede pa siyang siguradong mananalo pa rin yun kung halimbawa kaya pa niya at tumakbo siya na pagkapangulo. Tingin natin, sobrang laki pa rin ng chance na manalo pa rin itong si dating Pangulong Duterte. Kaya lang sa edad niya talaga mukhang alanganin na. Gaya ng mga mahal niya sa buhay, miski sandali na lang ang kanyang oras na lalabi dito sa mundong babaw, sana nga po yan ay mangyari habang siya ay nakatira dun sa kanyang bahay na maliit sa Davao City. At yun nga mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay niyo, sino ang maaring maging magkatandem at sino sa tingin niyo ang mananalo? Pero syempre tayo dito Duterte lang.